Tagalog in my vlog, but the name of my channel is Costs in America because most of my viewers are in the Philippines. So you guys should adjust to my language dahil nakakapagod po talaga mag-English. Doon sa previous vlog ko, may mga nag-PM na bakit daw hindi English para daw mas maintindihan nila. Ay, mas marami kaya kayong mga nanonood ng mga taga San Andres at saka mga Tagalog. Mas nai-enjoy ko magsalita ng Tagalog. Bakit naman ako mag-English? Bakit naman mag-English ang babae? Porket kasi in American channel. At ubos na talaga yung English kong baon dito. Kaya kayo na lang yung mag-adjust. Magkakape muna ako bago kami lumakad sa labas. Ito yung aking inakape, yung decaf, yung walang caffeine. At pag yung regular na kape, ako malakas yung kabog ng aking dibdib. Parang nakaka-nervous pati. Kaya ito yung aking inakape. Magkaiba kami ng kape ng aking husband. Yung kanya yung matapang, yung regular. Gulping OA naman sa dami nitong aking kape na ito. Hinayaan ko munang lumamig yung aking kape para naman mabilis siyang higupin, di ba ga? Pag mainit, sus, nakakapasok lang sa dila. Ayan, nag-ready na rin ako para naman mamaya mabilis na kaming malabas. Intay siya ng intay sa akin at ang bagal ko daw kumilos. Pag dito, wala namang pakialam yung mga tao, yung mga puti, kahit pa wala kang makeup at anong suot mo dyan sa labas. Pero, minsan, nag-aayos pa rin ako at meron akong mga nakakasalubong na Pilipina mismo. Kung makatingin, mula ulo hanggang paa. Okay. At isasama ko kayo dito sa Ukay-Ukayan. Dito sa America of the River. Yun. Ayan, ready na kami. Malamig ngayon kaya ako'y naka-jacket. Buckle up muna. Maganda yung mga trip shop nila dito dahil yung mga dinodonate ng mga tao, yun yung mga binibenta nila. Kaya maganda pa. Tapos parang yung iba hindi pa halos gamit, hindi kumpleto halos lahat. May mga sofa, utensils, basta kumpleto yung mga ukay nila dito. Diba dyan sa atin parang mga damit-damit lang, basta damit. Dito hindi, may mga gamit din ng mga sa bahay. Kaya tara. Nandito na ako sa loob. Ay, ang ganda ng bag. Oh. Magkano kaya ito? $14. Medyo mahalang siya. Tapos, gusto ko yung mga jacket at malapit na magtaglamig. Ganda rin ang mga bag. Tingnan ninyo. Ganda, cutie. So, ano yun? This one, my love. What do you think? You should get cart. Let me get cart for you. Yeah, sure. Thank you, my love. Ayan, kinunan ako ni Cory ng cart para daw makapili pa ako ng mas marami. Maganda rin yung mga dress nila dito. Kaso maganda to pag may mga puntahan ka mga event. Ay, ganda nito. Color blue. Ay, ganda. $5 lang. $5. Kaso anong size? Medyo alanganin to sa akin. Ay, ito. Sobrang ganda. Magkano kaya? Mahal. Tag $18. Para ka na rin bumili ng bago. Ito pa brown. Maganda to pag pag fall. Magkano kaya to? $6. Kukunin ko to. Maganda. Yan, lagay natin dyan. May napili na akong isa. Ito, medyo mahal siya. Kaya lang, mas mamahal pa to pag winter. Kaya, kukunin ko rin. Mga nasa $39. Doble pa yung price nito kapag winter na. Kaya, yan. Magaganda pa talaga yung mga inadonate dito ng mga tao. At mura din nila ibenta yan. At ready na rin yung mga pumpkin para sa fall. Yung mga pang-design para sa autumn. Halos mga bago pa talaga itong mga table set na ito. Tapos ang gaganda pa talaga, mga naka-plastic pa.
Yan yung mga sobrang gamit nila, yung mga tao dito na inadonate nila pag hindi na nila kailangan. Nag-hoard sila ng napakarami tapos hindi na pala nila kailangan. Ay, ang ganda ng mga dress. Ganda nitong isa, oh. Di ba? Ayan. Kaso, parang medyo maliit siya. Ganda, oh. Old Navy pa, oh. Magkano to? $6. Ang ganda rin ito, oh. Kaso masyadong labas ang iyong joga pag ganito yung suot. So, dito naman sa mga bag section, ang gaganda talaga ng mga bag. Lalo na kung mahilig ka talaga mangolekta ng mga bag. Naka-arrange pa talaga siya by color. Tsaka ang gaganda talaga. Talagang hindi pa gamit na gamit. Gulpin dami talagang apamilian ng mga kulay. At may mga tag pa talaga yung iba. At hindi lang siya basta-bastang bag. Makakapal din ang kanyang mga tela. Mahilig lang ako tumingin pero hindi ako masyadong nagabinili ng mga ganyan dahil wala naman akong halos inapuntahan at saka nai-stock lang yung mga bag. Kontento na ako na nagatingin-tingin lang, hindi ako nabilin masyado dahil mas gusto kong mangolekta ng mga sapatos. Hindi ka talaga mahihirapan mamili dito dahil naka-arrange na talaga siya by color. Wala akong nakitang pangit sa mga bag, lahat halos magaganda. At dito naman sa mga women's shoes, ang gaganda rin talaga ng mga boots dito, yung pang winter. Kaso bihira yung mga kasize ng paa ko. Mas maliliit yung mga naan dito. Parang halos lahat ng mga tao dito or karamihan. 2 beses lang nila masuot yung mga sapatos nila. Inadonate agad nila sa mga Goodwill at dito sa mga thrift shop. Gustong gusto ko talaga ito kaso lamang maliit sa akin. Maganda ito pag fall tapos winter, makapal na rin siya kaya lang maliit. Pero ito medyo may kamahalan siya dahil siguro hindi pa siya gamit na gamit. Sabi ng aking husband, isukat mo tapos ibibidyo kita. Nag-volunteer pa talaga siya maging cameraman. Gustong gusto ko talaga ito kaya sinukat ko pero hindi talaga siya magkasya. Sa tingin ko bagay lahat dyan kahit anong isuot mo, kahit mag-skirt ka, kahit mag-jeans. Mas gusto ko sa sapatos yung may allowance sa huli para hindi siya masyadong masakit sa paa kapag matagal na. Ang ganda sana kaya lang hindi komportable ilakad. May nakita nga niya akong tsinelas na pangbahay. Ay ang ganda nito, may tag pa talaga siya tapos hindi siya mapapagkamalang mumurahin. Ang ganda rin ng mga design tapos may mga pa-pearl pa. Yung tsinelas na nakita kong pangbahay, may katulad siya dito. Siguro yung may-ari nito magmami sila dahil parehong-pareho ng design. Ang gaganda rin ng mga sapatos ng pambata, lalo na yung mga pangbabae. Ay, eto rin. Maganda rin sana ito. Kaso maliit sa akin. Bet ko rin sana ito. Para siyang Birken pero may mga popper. Basta maganda siya sa paa. Ang dami rin talaga dito magagandang gamit para sa kusina. Kung mahilig kayo mag-collect ng mga magagandang plate, meron din dito. Meron ulit akong nakitang cute na bag, hanggang tingin lang talaga ako dahil hindi naman ako mahilig gumamit ng mga bag. Ito ring bag na ito, medyo makapal siya kaya maganda. Gulpin lawak talaga nitong ukay-ukayan na ito. May mga pang baby. As in, kompleto na halos dito lahat. Talagang kulang ang isang araw mo kapag mamimili ka talaga ng mga gusto mo. Ang cute ng mga sombrero ng mga pang baby girl. Yung mga pang summer, talagang ang gaganda dito. Sana mag-success ang aking vlogging para naman makapagpapackage ako dyan sa Pilipinas ng mga ganito. Kahit mga simpleng bagay lamang. Basta makakatulong din sa mga nag-subscribe sa akin. Doon sa may mga anak na baby girl. O kahit hindi naman sa mga baby girl. Basta makakatulong ako kahit sa maliit na bagay. Kompleto na halos dito. Ang gaganda rin talaga dito ng mga plato, mga tumbler. Parang halos lahat ata ng gamit sa bahay nandito na. Dahil sa dami baga namang mga American na nag-donate dito ay talagang sobrang dami nilang nalilikom para maibenta. Magaganda rin talaga yung mga flower vase at saka yung mga vase ng candle at mga pang-design sa living room. Ready na talaga sila sa pagdating ng autumn dahil halos lahat ng mga binibenta nila dito may mga pumpkin na, may mga pang-design sa pinto para sa mga fall. Magaganda rin dito yung mga ceramic na mga pan. Kaso si Corey ayaw bumili ng mga ganyang mga gamit na. Sabi niya, I'd rather buy new kaysa naman yung mga gamit na mga ganyan. Pero ang gaganda pa rin talaga as in wala pa siyang mga scratch. Ito talaga yung pinakamalaking napuntahan kong thrift shop.
At kahit saan ka lumingon, ang gaganda talaga ng mga tinda nila dito. Sa sobrang lawak, para siyang maliit na mall tapos kumpleto na talaga lahat. Kahit ikutin mo ng buong araw, hindi mo pa rin makikita lahat ng mga seleksyon ng mga magaganda dahil sa sobrang lawak. Ay, ang cute. Meron ng mga winter clothes na pang baby girl. Ang gaganda. Ito rin, gustong gusto ko rin talaga ito. Kaso maliit talaga sa akin. Hindi talaga siya magkasya. Winter boots din ito. Naghanap din ako ng mga color para sa fall, para sa autumn. Pero wala akong makita na magaganda. At meron na rin sila dito mga display na pang Halloween. Mas excited pa talaga dito yung mga tao sa Halloween kesa sa Christmas. Karamihan talaga ng mga tao dito, mga bongga yung mga design nila sa labas ng bahay nila para sa Halloween. Nagapalakihan sila lahat ng mga design sa kanilang labas ng bahay. Tapos mga kids, mga bihis na bihis. Tcharan! Ito yung nabudol ko kay Cory, sa aking asawa. Ayan, napakadami namin nabili sa ukay-ukay. Dito sa Ohio Thrift. Yeah. Ayan, at pupunta rin kami dito sa Meijer para mag-grocery. May rambutan o kaso, yung huling bili ko nito, mga bulok halos yung laman. Ayan, kaya hindi na lang ako kukuha ulit. Ay, social lang nyug. Oh. Naalala ko talaga dito lagi si mama at si papa. Kapag nakakakita ako ng mga nyug. Pakayod po, Ate Milby. May mga mais din dito. Oh, meron ding mga sweet corn na ready to cook na. Tapos meron din naman na gusto mo kung ikaw yung magbalat. Meron din. Ah, may sampalok. Oh, kaso hindi ako mahilig sa mga maaasim na prutas. Ano nga ning tawag dito sa ganitong kalaking mangga? Limot ko na kung manggang karabaw o may iba pang tawag. Kanina pa ako hanap kay Cory. Nasaan na kaya yun? Nasaan kaya siyang aisle? Guping kahahanap ko na kanina pa. Saan ka na? Imposible naman dito sa wine, hindi naman siya nainom. Nasaan na kaya yun? Gusto ko sanang bumili ng talong kasi yung talong dito, gulping laki. Parang pang 7 tao ang makain. Sakop ang kapitbahay. Nasaan na kaya yun siya? Ay, ayun, nakita ko. Ayan, may tilapia dito kasi may tilapia pa ako. Yung tilapia o $12. Guping mahal. Tapos, dairy. Bumili na rin siya ng dairy. Na ito, yung talong, gabaso ang laki. Ayaw, di ma. Ano ninyo? Kaya walang masyadong nabili dahil malaki siya tapos matabang yung lasa. Kaya nai-stock na lang siya dyan. Pag minsan, pag napunta ako dito, parang nabubulok na lang siya. Wala masyadong nabili. At mas gusto pa rin ng mga Pinoy or Asian yung mga talong na kagaya sa ating dyan. Ito at may Yakult. Makuha na rin ako nito at check muna natin ang expiration date para naman expired. September 25 pa. Makuha ako ng 2. Nasaan na kaya si Cory? Baka iniwanan na ako ni Cory. Nasaan na kaya yun? Kumuha ako ng Yakult tapos wala din siya sa mga aisle na pinuntahan ko. Wala, paano ako mauwi? Wala. Tumawag ako sa kanya, yun. Nakita ko na siya. Dito lang pala siya sa dairy section. Ayun, nakita ko na siya. Yan, ready na kami, pauwi. Tapos na kami mag-check out. Doon lang pala sa kanina sa dairy section. Doon kahahanap ko pa kung nasaan. Yan, pauwi na kami. Tapos na kami mag-quick grocery. Pero wala kaming masyadong pinamili. Konti lang. Na, tapos ilalagay ko na yung cart. Kung saan mas malapit. Ayun. Pauwi na kami niyan kahit mataas ang sikat ng araw, gulping lamig sa labas. Talagang hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling ang lamig. Salamat sa panonood.
At shoutout pala dun sa mga nag-subscribe sa akin, kay Jeneline Sahonia, kay Jason Locanyas, kay Christy Dondriano, kay J.Ann Locanyas, kay MJ Inopia, kay Ate Mary Ann Rodelas, kay Ate Janine Ausa, kay Tita Rosalie Rosas del Prado, at sa lahat ng mga nag-subscribe na hindi nag-notify, maraming salamat sa inyong support, at sa mga nag-subscribe ng mga hindi ko kakilala, thank you sa inyong lahat, and see you on my next vlog. Bye-bye!